Nako, mukhang merong madadagdag na karakter sa sinusubaybayan po nating Senate Flix sa pagitan ni Senator Peter Cayetano at saka Senator Ping Lacson. Sino ang madadagdag? Kontrabida yata ito. Kontrabida, syempre, sa atin. Pero sa mga DDS, bida yan. Ang tinutukoy po natin, si Senator Pia Cayetano sapagkat sa una pong mga binanggit ni Senator Ping Lacson na merong budget insertion, itong si Cayetano na 6.7 billion, ang kapatid niya naman po na si Pia Cayetano ay merong 4.7 billion pesos na budget insertion. Ang hindi pa lamang malinaw ngayon ay kung meron po bang anomalya sa budget insertion na yan. Kasi dito kay Alan Peter Cayetano, malinaw po ang posisyon ni Senator Ping Lacson na meron pong anomalya. Basahin po natin ang balita kaugnay po niyan. Sabi po dito sa balita ng GMA News, Senator Pia Cayetano allegedly had a 4.7 billion pesos budget insertion in 2025, while her brother, Senator Alan Peter Cayetano, had 6.7 billion pesos. Yan po ang kanyang sinabi kahapon. At kung ito-total po natin ito mga tol, 11.4 billion pesos po ang pinag-uusapan pong pondo dito. We are hoping na walang illegal Kaso lang, sa parte ni Alan Peter Cayetano, mukhang meron. Ngayon, ito po yung particular ng balita, no? Sabi po dito sa GMA News Online, sa insertion ng General Appropriations Act noong 2025, meron, I think, nasa 4.7 billion pesos. Hindi pa namin na-check kung ilan sa 4.7 billion ang na-implement. Yan po ang bahagi ng interview kay Senator Lacson na mamaya-maya pakikinggan at re-reaksyonan po natin. Dagdag pa sa balita na atin pong pinag-uusapan, mula naman po sa Inquirer.net, sinasabi po dito na ito pong si Alan Peter Cayetano ay hinaras, tinakot ang PRA para po itigil ang pag-iimbestiga kaugnay ng Taguig Reclamation. Alegasyon po ito ni Senator Ping Lacson. Muli sa balita po ng Inquirer.net, Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano allegedly threatened the Philippine Reclamation Authority to stop it from investigating supposedly illegally undertaken reclamation in Taguig. Senator Panfilo Lacson said today. Lacson made the revelation. At the same time, he announced that the PRA would pursue another investigation into land that the agency confirmed was reclaimed by Taguig City without securing any permits. No? Hindi pala kumuha man lamang ng permiso itong mga nagsagawa ng proyekto kaugnay ng pagre-reclaim diyan po sa Laguna Lake. Ngayon, puntahan na po natin yung partikular na interview kay Senator Lacson. Napakaraming revelasyon dito ni Senator Lacson at talagang hindi niya tinatantanan ito pong si Alan Peter Cayetano. Ang pinagkaiba lang ngayon, mukhang madadamay na dito si Pia Cayetano. Sana malaman natin ang katotohanan sa likod po ng 11.4 budget insertion po na ito ng magkapatid na Cayetano. At sana walang illegal kasi talagang nakakagalit, lalong-lalo na sa panahon po natin ngayon, nakaliwat kanan po ang pagbaha, no? Across the country. Kung saan may ulan, laging may pagbaha. Ang ibig sabihin lamang, yung mga flood control projects, karamihan palpak. Kasi kung hindi po palpak itong mga flood control projects po na ito,
malamang sa malamang hindi po ganyan kalala yung mga dinaranas na pagbaha sa iba't ibang panig po ng Pilipinas at sa mga puntong ito dito sa Kalakhang, Maynila. Walang hiya talaga itong mga proyekto na ito sapagkat nililinlang nila ang tao para pagkakitaan. Tayo mismo, yung ibinabayad natin buwis, ninanakaw ng mga balasubas na tao na ito kung tawagin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya sana sa bawat inisyatibo ng investigasyon, lumabas po ang katotohanan at managot. Wala po dapat maging santo dito, no? Wala dapat ituring na sacred cow kahit kapanalig ng ating gobyerno, ng ating Pangulo. Kapag may kasalanan, dapat kasuhan. Para nang sa huli, korte po ang magtakda kung meron silang pananagutan o wala silang kasalanan. Pakinggan po natin ang interview kay Senator Ping Lacson. Ayan, okay. Mga kapuso, makakausap na po natin si Senator Panfilo Lacson. Magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning po. Magandang umaga mga ladies in black. Yeah, oo nga, tama. Nanonood pala. Nakikinig pala tayo pareho. Opo. Senator, nasa Cavite po ba kayo? Ngayon nandito Oo, ako sa Cavite. malakas din po ang ulan. Marami daw pong binabaha doon sa Kawit at saka Bacoor. Sa Imus. Imus Sa pa. Imus. Oo, nako. Ayun po sir, sabi namin kanina, pagka ganitong bumabaha, galit na tayo, nagalit na tayo, nalaman natin yung pagsasamantala sa flood control funds. Pag may ganitong bahaan, bumabalik yung ngit-ngit natin. So sir, ito po, una sir, tungkol po sa flood control, nag-meeting po nung Friday, sina Ombudsman Remulla, Senate President Gatchalian at Senator Erwin Tulfo. At ang sabi po ni Senator Tulfo na pagkasunduan na ipaubaya na sa ombudsman ang investigasyon sa flood control scam. Sang-ayon po ba kayo dito? Nakonsulta po ba kayo dito? At ano inyong tingin dito, sir? Nakapag-usap kami ni Senator Erwin dyan. Siguro mga last week pa. Opo. O the other week. Dahil nga napag-usapan namin, sabi ko, inuna ko na muna, hindi naman na ibig sabihin na mapipreempt na yung Blue Ribbon Committee hearing kung gusto niyang magtumawag ng pagdinig at include yung tagig, okay lang. Kaya lang, sabi ko, pinagpauna ko na, over ko yung mga hawak namin dokumento, pati yung 2 testigo na nagbigay ng affidavit nila sa ombudsman para makapagsimula na sila ng tinatawag na fact-finding investigation para mapadali lang investigasyon. Pero sabi ko, it's his call. Kung ayaw niya nang tumawag, nasa sa kanya yun bilang chairman. Kasi sa amin naman binibigyan namin ng leeway talaga yung chairman kung kailan tatawag at kung tatawag ng pagdinig ng isang komite. So final answer na po yun, sir? Wala na talagang Blue Ribbon hearing sa flood control scam? Nasa kanya yon, nasa chairman yon, call ng chairman. Ang sa akin lang, kasi na-tempo pa naman na baha, kabi-kabila, yun nga, sabi nyo nga, nare-remind yung mga tao at nagingit-ngit sa galit dahil ito'y babaha at binabaha mga kababayan natin na unang pumapasok sa isip nila, nasan yung mga daan-daan bilyon o trilyon na ginastos ng ating gobyerno para mawala yung baha sa ating mga paligid. Tsaka sir, kasi iba po yung may Blue Ribbon hearing Nakikita natin yung tao na nakukonfront. Ay, salamat sa impormasyon ha. Suspended ba ang impeachment trial ni Sara Duterte ngayon? Hindi ko kasi napakinggan sa balita. Pero salamat sa impormasyon at nang tiningnan ko nga dito sa YouTube channel ng Senate of the Philippines, wala po silang schedule ng trial ngayong araw po na ito. Baka bukas pag maayos na po ang panahon, magpatuloy po yan. Balik po tayo dito po sa pakikinig kay Senator Lacson. Front po ng mga senador na papagpaliwanag, 'di ba, nagigisan ninyo tungkol dun sa mga issue. Tama yun. Saka preemptive din yan Para bang alam ng mga politiko, alam ng mga ahensya ng gobyerno na nagsasagawa o nag-i-implement ng mga flood control projects na nasa consciousness ng mga tao yung kanilang ginagawa. So pag nag-implement sila ng proyekto para sa flood control,
alam nilang nasa consistent sa mga tao. Kaya importante yun eh. Opo, Pero again, Mhm. papaubayan natin sa bagong chairman ng Blue Ribbon kung tatawag siya ng pagdinig o hindi. Pero hindi ho ba kayo nangihinayang? Kasi halimbawa po kayo, follower po ninyo ako sa Twitter po ninyo, sa X ninyo, may mga nare-reveal po kayo doon na iba't ibang mga issue pa rin po tungkol sa flood control projects. Banggatin na natin doon sa Taguig, di ba? Marami tuloy na iintriga. Marami mga kababayan natin ang gusto na malaman yung katotohanan. And they say na kapag po Oy, So, wala. almost lahat ng yung nakuha namin sa aming nakaraang mga inquiry, Apo. yung aming investigasyon, nandun na sa ombudsman. At hinabol ko doon yung Taguig na as of now, ang huling count namin base sa mga dokumento, sa mga pictures, lahat. Mga kumpleto yan kasi nakipag-coordinate na ako sa DPWH tungkol dyan, pati na nga sa PRA at saka sa LLDA. LLDA hindi nakarating nung meeting namin. Opo. Pero naandun na lahat, pinauna namin lahat. And as of last count, nasa mga 32 na talagang grossly anomalous, kasi kitang-kita So, ano yung, po, yung mga ebidensya, ika. Grabe mga tol, 32 projects po yan, at least 32. At nadadagdagan pa. Binasa po natin yan sa artikulo na nakapost sa webpage nitong si Senator Ping Lacson. At ipagpalagay na lang natin mga tol na ang halaga ng kada proyekto ay 5 million. No? O kaya 10 million na lang, 10 million. Di kung 32 ang pinag-uusapan po na proyekto na mayroong anomalya, tumataginting na 320 million pesos na kagad yun. Doon po sa mga binasa po natin na proyekto, hindi nga 10 milyon ang pinag-uusapan. Merong 90 million, merong 100 million plus, may 113. Billion po ang pinag-uusapan dito mga tol. No? Bilyong piso ang nasayang na pera ng taong bayan at bahagi diyan, malaking porsyento niya napunta sa mga bulsa ng mga tiwaling taong gobyerno. Hindi natin sinasabi na ganun si Alan Peter Cayetano sa ngayon. Pero sa mga akusasyon ni Senator Ping Lacson, mukhang isa siya sa mga tutumbukin ng akusasyon po na ito at o ng resulta ng investigasyon na ito. No? At overall, yung kabuuan na pondo na yan, sayang. Bakit? Kung ghost project, walang nagawa. Kung substandard project, hindi mapapakinabangan ng maayos, kakailanganin pang ulitin. Tingnan ninyo, kaya marahil, hindi lamang sa Taguig, kung hindi sa iba't ibang panig pa ng Kalakang Maynila at ng Pilipinas, kaliwat kanan ng pagbaha. Dahil ginawa po talagang negosyo ng mga balasubas na ito, yung supposedly mga flood control project na sana makakatulong para kahit paano tayo o yung mga kababayan po natin hindi makaranas ng malawakang pagbaha. Ang dami po nating napanood sa mga nakalipas na balita nitong mga nakalipas na oras at araw na yung mga baha ay umaabot na po sa hanggang dito, shoulder ng tao, lagpas tao pa yung iba, tapos rumaragasa ang daloy ng tubig. Meron akong nakita sa Batangas, may nakita ako somewhere in Quezon City, Caloocan, Parañaque. I believe, kahit dito sa Marikina, sa bagay, gilid naman kasi po yun ng Marikina River, yung riverbanks, lubog din po kahapon. I do not know ngayon kung medyo humupa na yon sa Cainta. Pero ang isa naman sa pinagmamalaki ng Cainta, nagsalita yung former mayor, ngayon city administrator na si Nieto. At sa kanila, may pagbaha pero mabilis humuhupa yung baha. Ibig sabihin, sa lugar nila, mukhang ayos yung mga proyekto. Meron din nagsasabi, nakita natin sa mga manonood natin kanina dyan, na sa Marikina, hindi na rin masyadong binaha. Di ibig sabihin, epektibo. Kaso sa ibang lugar, no? Sa Taguig nga mismo, kapitan mismo ng barangay nag-livestream baha. Nakakaranas sila ng baha. Kaya sayang talaga yung pondo. But sana kung tayo libre.
sa pagbabayad ng buwis. Wala naman pong nakakalibre sa pagbabayad ng buwis. Lahat tayo, no? Regardless kung anong status natin sa buhay, mahirap man o mayaman, lahat tayo nagbabayad ng buwis. Pag tayo bumibili ng pagkain, merong buwis na tayo'y binabayaran dyan. Gumamit tayo ng elektrisidad, mag-avail tayo ng mga serbisyo, lahat may buwis eh. Kaya lahat tayo na pagnanakawan mga tol. Walang Pilipino ang hindi na pagnanakawan ng mga balasubas po na taong gobyerno na ito. Kasabwat yung mga gahaman din ng mga pribadong individual na hindi iniisip yung kapakanan ng kapwa po natin kung hindi kumita lang sa kanilang mga gino-ghost o sinasubstandard na mga proyekto. Kaya nga. Flood control projects po lahat itong 32, sir? Yes, slope protection and mitigation. So flood control yan. Pero lumalabas, hindi talaga flood control, kundi reclamation. Oh. Kasi wala ka namang, ano yung slope protection mo kung wala namang slope. Kasi tubig yung paglalagyan mo halimbawa ng sheet pads, hindi naman slope. Pero tatakpan yun ng mga lupa sa pamamagitan ng filling materials na kung saan ang gagaling. Opo. Senator, Ang isa pang information dyan, yung mga dump truck ng basura na kung saan dapat ay dadalhin doon sa Rizal Sanitary Landfill. Nasa Montalban, yung E. Rodriguez yata yan, yung bagong pangalan. Basta Montalban Rizal, nandun yung landfill. So hinaharang ito, just sa C6, hindi na makakarating ng sanitary landfill yun. Kasi dyan ang tinatambak. At dyan yung nagkaroon ng issue sa amin din pag-imbestiga. Yung LLDA, nag-file ng cease and desist order sa korte para itigil yung pagdadump ng basura dahil nga environmental concern yan doon sa Laguna Lake. Pero umabot yan hanggang Korte Suprema at nagkaroon ng pagpapalit ng liderato ng LLDA noong panahong DFA Secretary si Senator Alan Cayetano. So, hindi ko alam kung ano yung kinahinatnan. Ang huli narinig ko doon, parang na-dismiss yung petition. Pero yung petition yun, patungkol lamang doon sa pagdadump ng basura. Ibang usapin naman yung sa PRA, na kung saan ngayon, nagsasagawa na sila kasi pinag-meet ko sila sa office ko ng DPWH. At patungo na sila doon sa pag-iimbestiga para magkaroon ng tinatawag na kailangan kasi ng board resolution ng PRA para magsagawa ng magsimula ng proseso patungo doon sa forfeiture proceeding. Kasi pagka ganyang reclamation at wala kang permiso sa PRA dahil sila yung agency tasked or mandated para mag-regulate o magbigay ng mga permit dito, ang logical conclusion dapat niyan, i-forfeit mo in favor of the national government. At kinonfirm yun ng PRA, wala talaga maski isang permit. Kasi nangyari raw noong budget hearing, plenary deliberation ng budget ng Office of the President, pinatawag sila sa opisina ni Senator Alan at hino-hostage yung budget ng Office of the President. Grabe itong akusasyon na to, no? Kung totoo ito si Alan Peter Cayetano, kaya malamang sa malamang hindi natin masisisi itong si Senator Ping Lacson sa kanyang naging pahayag na ito kahapon Sa balita po ng News 5, nakalagay po dito, only a devil incarnate may be capable doing that. Believe daw si Senator Ping Lacson sa mga anyay lantaran o tila sanay na kung magsinungaling. Binatikos din ng senador ang mga individual na gumagamit ng salita ng Diyos para sa kasinungalingan. Tinawag pa niyang devil incarnate ang mga ganitong uri ng tao. Basahin po natin yung partikular niyang sinabi. Ibang klase ring talento ang magsinungaling nang hindi man lang kumukurap. Pero ano naman ang tawag sa taong kayang simulan ng kasinungalingan gamit ang salita ng Diyos? Wag na tayong magpatumpik-tumpik pa dito. Alam na natin kung sino yung tinutukoy dito nitong si Senator Ping Lacson. At yan ay walang iba kung hindi si Senator Alan Peter Cayetano. Suspend, gabi na raw yun. So parang na-pressure sila na hindi na sila kumibo. Kaya naantala na naman yung investigation. Ngayon nga lang sila, nung pumunta sa office ko,
tungkol nga rin sa issue ng flood control sa Taguig, i-resume daw nila yung kaukulang proseso patungo do sa forfeiture. Senator Lacson, anong year po yeah. ito? Anong year po ito nangyari? November 2025 budget hearing yun ng Office of the President. Kasi ang PRA, under the Office of the President. Although, hindi sila kasama, off-budget sila eh. Kasi parang revenue generating GOCC yung kategorya ng PRA. O Ay, nawala si Senator Lacson. Dito tayo, advance natin. ma-forfeit in favor of the government. Yung huling count nila dyan, matagal na, mga several years ago, nasa parang 47 hectares na yung natatambakan na raw na nare-reclaim. Tapos nadagdagan pa ito ng another 37 hectares. Hindi na nila nasusundan ngayon kasi pag nagpapapunta sila ng tao, merong mga, alam mo, parang may mga, parang inano sila, sinusundan, hinaharas, ini-intimidate. So hindi sila natutuloy. Opo. So ang ginawa lang nung isang taga-PRA, sinama niya raw yung mga anak niya, nagkunwari silang pupunta doon sa Taytay na parang may food ano din eh. Parang street food na puntahan ng mga tao. Nagawi kami dyan. In fairness, maganda yung lugar. No? Maayos at talagang puntahan po ng turismo. Hindi po maikakaila yun. Kaso lang, ang punto dito, tama ba yung prosesong pinagdaanan? Nandun tayo, hinahangaan ko, in fact, yung lugar na yon dahil nanggaling kami mismo doon ng pamilya ko. Pero kung mali naman, yung kaparaanan para maitayo yun, aba, dapat may managot dyan. No? Hindi pwedeng gumawa ng mga bagay kahit gaano pa ang kaganda nito sa resulta nito sa hinaharap. Kung mali ang kaparaanan, mali pa rin yun. No? Di ako naniniwala doon sa the end does not justify the means eh. Naniniwala ako doon sa kasabihan na the end does not justify the means. No, kung ang kaparaanan mo mali, kahit gaano pa kaganda ang intention mo diyan, mali pa rin 'yan. Pwede mo namang gawin ng tama eh. Kaya nga dito hahalongkatin ni Senator Lacson particular yung paghahalin tulad sa proyekto sa lugar ni Chis Escudero eh. Kasi ayon sa kwento ni Senator Lacson dito, nakapagkwentuhan sila, nakapag-usap sila ni Senator Chis Escudero at sinabi niya na may mga reclaimed property din doon sa Sorsogon pero pag-aari mismo ng provincial government at humingi po sila ng permiso bago nila simulan yung proyekto. Dito, sa sinasabing kung kayo po'y nagalaw ko yung ating camera. Kung kayo po'y malapit o taga-Taguig o malapit diyan sa Taguig o nadadaanan nyo po yung C6, alam nyo po itong pinag-uusapan o tinatalakay nitong si Senator Panfilo Lacson eh. No? Malapit po iyan sa Camp Bagong Diwa. Diyan po sa pagtatapos ng C6. Kasi mula Taytay, ang stretch na yon, gilid ng lake ay tinatawag na C6. Hanggang doon na po yun sa may kampo ng mga pulis. No? At yung sinasabi ni Senator Lacson na lugar na maganda, may mga kainan, sa holiday, Kapaskuhan, Bagong Taon, at iba pang mga special occasions, may mga nakatayo doon na mga kung ano-ano at ginagawang pasyalan talaga ng maraming mga Pilipino. Still, mali po yung proseso. Hindi daw po hindi di umano humingi ng permiso, dinisregard nitong grupo ni na Alan Peter Cayetano yung proseso para lamang maitayo yung lugar na yon. Ang tanong, may pananagutan ba sila doon? Sa paniniwala ng Senator Lacson, meron. Kaya nakapagpalipad siya ng drone. Kaya pinakita sa amin yung lawak nung nare-reclaim na doon. At kaya sorry sir. So yung pong na-reclaim na ang i-forfeit in favor of the national government? National government. Kasi may mga portion doon na sinabi rin nila sa amin, pati yung ibang testigo na kausap namin, napatituluhan na.
dinaan sa tax deck, at ito yung pinupursunan namin ng investigation namin. Ilang portion na doon, kasi yung iba naman talagang tama rin sinabi ni Senator Alan na government property yung ilang portion doon, parang LGU property. Pero hindi po pwede yun. Pwede mong gawin yun kung nag-apply ng permit yung local government unit para mag-reclaim. Kausap ko si Senator Chis Escudero kasi nung governor siya, kasi alam niya iniimbestigahan ko. Sabi niya, Manong Ping, alam mo yan, sa Sorsogon, nag-reclaim din ako, pero kumuha ko ng lahat ng kaukulang permit sa DNR. Pero yung na-reclaim ko, property ng province ng Sorsogon, hindi privado. Itong nangyari sa Taguig, may information at nangangalap kami ng mga kaukulang dokumento na may mga portion doon na tinax-deck pagkatapos na patitulan or in the process of being titled. Para sa yung titulo po ay pribadong individuals, sir? Yes, yung ibang portion. No? Hindi ko alam kung gaano kalaki yon, pero may mga portion din dyan na pag-aari kasi tinayuan ng mga multipurpose building at saka mga parks. Yun ang sinasabi niya na pag-aari ng gobyerno, ng local government, which pagka susundan mo yung sinasabi ng PRA, hindi rin po pwede kasi kung walang permit, ang patutunguhan nga dyan, dapat pag-aari yan ng national government. Opo, sir. So yung 32 slope protection projects, magkano po ito, sir? Nako, yun ang kinukwenta namin. Napakalaki. Bilyon. Kasi ilang taon na yan eh. Hindi lamang ang nakita lang natin na insertion itong 2025, 6.79 billion. Pero before that, marami pa mga proyekto. Nandiyan nga kasi nung meeting ko with the ombudsman, hindi si ombudsman mismo, yung isang Ibang tao po. assistant ombudsman nila doon. Pinagharap ko sila ng DPWH para mas madali ang coordination. Sila na yung directly mag-coordinate. Hinarap ko na rin yung testigo na sinabit ko na rin yung affidavit. Kasi ang pakiusap ng at least dalawang testigo na kausap namin, 4 yun eh. Yung dalawa kasi, 6. Yung 4 kasi parang nawala na kami ng contact pero pinasabihan ko na sila paano ko silang tutulungan kung makipagtalo sira siya sa usapan, Nasabi nila magko-cooperate, sabi ko tutulungan namin kayo sa ombudsman kung pwede. Singit lang ako, no? Yon ang pinakamalaking pagkakamali ni Alan Peter Cayetano sa kanyang political career, no? Ang intrigahin itong si Senator Ping Lacson. Ito yung maganda ditong nangyari, mga tol. No, kaya sa kabila ng mga Senate flakes na yan, sa kabila ng mga bangayan ng mga senador, somehow pumapabor ito sa kapakanan ng mga Pilipino natin, no? Kasi dahil sa mga bangayan na yan, nahahayag na yon yung katiwalian. Kung hindi binanata ni Alan Peter Cayetano si Senator Ping Lacson, baka hindi siya nauuna ngayon. Pinaprioritize ngayon ni Senator Ping Lacson, aminado naman siya. No, kasi makailang beses tinanong kay Senator Lacson yan. Sabi ng mga nagtatanong, kaya niyo po ba to ginagawa? Kasi galit lamang kayo kay Alan Peter Cayetano. Totoo. Sabi niya, totoo. Inintrigan niya ako eh. No, kaya pinaprioritize ko siya ngayon. Pinalalabas niya na meron akong illegal na ginawa, wala naman. Siya mukhang meron. Yon ang maling pagkakamali mo, Alan Peter Cayetano. Binangga mo ang isang tao na wala naman palang ginagawang mali. Kasi kung may ginagawang mali itong si Senator Lacson, mga tol, hindi ako naniniwala na hanggang salita lamang si Cayetano na darating yung panahon na tayo naman sa tamang forum, ihahayag natin. Hanggang salita lang yun. Kasi kung meron talaga si Senator Lacson na katiwalian, ngayon, sasabayan na yan ni Lacson, ni Cayetano. Hindi papayag si Cayetano na si Lacson lang ang nagpapa-interview kaliwat kanan, pupunta sa ombudsman para paimbestigahan ang senador. Di ba? Common sense yun eh. Pero ano ang sinasabi ni Alan Peter Cayetano sa kanyang live stream? Meron din tayong hawak, pero sa tamang panahon at tamang pagkakataon. Ang tanong, kailan pa yun? Pagka manalo si Sara Duterte, kung sakasakaling makatakbo siya sa pagka-presidente, para i-hocus-pocus nyo na naman at gawan nyo na naman ang kwento, yung mga kalaban ninyo sa politika, na hindi naman nakaayon sa ebidensya katulad ng ginawa ng Duterte,
admin kay noon Senador Leila de Lima? Balik po tayo sa pakikinig po dito, mga tol. Hindi kayo umobra bilang mga testigo na lamang. Mga kontraktor ito Mhm. na nandyan, nakalista. At ngayon, dahil hindi sila nakipag-alaman sa amin, Apo. sabi ko, pasensyahan na, talagang papapailan namin sila ng plunder. Aha. Kasi maraming kontraktor dyan, yung St. Timothy, St. Gerard, ito yung Diskaya. Yes po. Tapos yung top-notch Catalyst Builders, ito yung kay Yumir Villanueva. Ang kasosyo niya doon, itong si Gian Galang, lumabas na sa news nyo Aha. itong one frame at saka yung core check. Malalaking proyekto nila dyan kasi sila yung magkaka-partner. Ito yung bilihan ng mga kontrata na kung saan parang sumasahod lang yung iba na matatalo o tapos mag-implementa yung iba. Apo. Sen- Andyan din yung DAL, yung DAHL. Meron din diyang Tuchar. Mhm. Maraming mga contractors na ma-involve dito Aha. na maliwanag na talagang ghost project ang ginawa nila kasi yung litratong ginamit sa pagsingil nila sa progress billing, Mhm. pati sa completion, sa final billing nila, nanggaling sa ibang lugar. Mm-mm. So, alam mo, very simple lang itong, very basic lang yung ating, pwedeng sabihin nating conclusion. Mhm. Kung ginawa mo ng maayos ang iyong proyekto, ba't ka manghihiram na o gagamit ng recycled na Speaking of contractor, singit tayo ulit. Nakita ko yung post ni Juan Sandugo. Ito mga tol. Sabi dito, Diskayas ang kontraktor ni Petra Cayetano sa slope protection. Panahon ni Digong, yari ka kay Senator Ping. Ito, lakihan natin para mas ma-appreciate po nating lahat yung image. Ito yun Di ba? March 23, 2022, panahon ni Digong, Notice of Award, si Sara Rowena C. Diskaya, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, construction of slope protection along Taguig River, facing downstream, Package 6 Taguig City, is hereby awarded to you as the bidder with the lowest calculated responsive bid at a contract price equivalent to 91,626,371 pesos and 52 centavos. Nak ng teteng na yan. Pagka-diskaya ang kontraktor, mahirap ng pagkatiwalaan. Mukhang tatagilid dito si Alan Peter Cayetano. photo sa isang tatapos ng project, say 2,000 meters away or 2 kilometers away or sa ibang lugar. ito yung- Indication lang yan. Maliwanag na ghost yan. Kasi kung hindi ghost, gagamitin mo yung mismong picture na pukunan mo doon sa proyekto mo. Di ba? Mm-mm. Linawin ko lang din po, Senator Lacson, yung pong binabanggit nyo, yung 32 grossly anomalous, lahat po ito ng mga information na ito or documents, kung meron man po kayo, na i-forward nyo na po sa Office of the Ombudsman? Yes. Oh, Yes. okay. Ito, official documents ito. Apa. Actually, ang isusupina ng ombudsman dyan, yung DPWH. Kasi official record siya ng DPWH. Pero yung nauna naming mga information, mga photos, pati yung mga geotagging, yung grid coordinates, pati yung billing, nakuha namin yun sa sarili naming sikap. Binalidate lang ito ng DPWH nung nag-meeting sila sa office ko, I think last Wednesday. Wednesday this week, ito lang Wednesday na after nung Opo. aming session, pinag-meet ko sila sa office para direct na yung coordination din between PRA Mm-mm. at saka ng DPWH. At nabalidate nga na yung aming mga hawak na dokumento at mga photograph, ito na yung nasa system din nila na talagang pareho. Yung iba nga doon, 4 na beses yan ginamit sa isang proyekto. I-recycle. Sir, sabi po ni Senator Alan Cayetano doon sa kanyang sa Facebook live streaming niya, walang ghost doon sa Taguig. Yung mga pinupuna pong mga project ay pinakikinabangan ng lahat, dinadaanan ng lahat. Ang isang proud ang Taguig. O yan yung pinagmamalaki ni Alan Peter Cayetano. Pero ang punto kasi dyan mga tol, kahit gaano kaganda ang naging resulta niyan, kung mali yung kaparaanan, mali pa rin po yun. Para saan pa ang batas? Di wag na tayong gumawa ng batas, isipin na lamang natin na maganda ang kahihinat na niyan sa huli, wag na natin sundin ng batas, kaya hindi po pwede yung ganun No? Wag mong iso-shortcut yung mga bagay-bagay para lamang
makuha mo yung maganda sa hinaharap. Daanin mo sa tamang paraan. Kasi yung Lakeshore Project, pasyalan yun lalo pagka Pasko. Tapos yung ding mga pinaayos daw po doon, dinadaanan ng mga papunta ng Rizal, papunta ng iba't ibang bahagi ng Metro Manila. So ano po ang tugon ninyo doon, sir? Hindi naman yun ang pinag-uusapan eh. Ang pinag-uusapan dito, ilan yung ghost project doon sa ginastusan ng pera ng gobyerno na maliwanag sa ebidensya, sa dokumento na talagang ghost. Yun naman sa reclamation, pwedeng pinapakinabangan nga. Pero dapat sumunod siya sa proseso, sumunod siya sa batas, na kumuha siya ng dapat na mga permit. Pero Sabi nga ng PRA, ni isang permit wala silang kinuha. Pero sir, bakit po si Senator Alan Peter Cayetano ang puputukan? Eh di ba ho pagka mambabatas kayo mga legislators, pwede magpa-insert o humingi ng budget, hindi kayo dapat hands-on sa mga project. Well, sa ombudsman na lang siya magpaliwanag. Kasi kung dito, balik-taktakan, palitan na salita. Ngayong nasa ombudsman na, at magsisimula na mag-issue ng mga subpoena, kung aabot sa kanya o hindi, siya na yung mag-explain. So, So yun na lang masasabi ko. Eh, Hindi yung kasi kung ako magsasalita, tinatanong nyo lang ako, sinasabi ko yung totoo Opo. na may mga dokumento. Kumpleto ang dokumento at ito yung mga official records na nanggaling, official documents na nanggaling mismo sa DPWH at saka sa PRA. Opo, sir, doon sa Oh, 'di ba? Walang public grandstanding mga tol. Kasi kung gusto lamang ni Senator Ping Lacson na politikahin ito o kaya para lalo siyang sumikat, dadaanin niya yan sa Blue Ribbon Committee hearing No? Para doon mapag-usapan, mapanood ng publiko. Pero ang ginawa ni Senator Lacson, shortcut niya, which is tama naman. Magkaiba kasi yung Blue Ribbon Committee hearing sa pagpapile mismo ng reklamo sa Office of the Ombudsman. Direkta ngayon sa Office of the Ombudsman kaya ang bilis ng proseso. Kung dadaan pa yan sa Blue Ribbon Committee, maghihiring pa sila ng ilang linggo, buwan dyan. Ngayon, nasa Ombudsman na kaya issuance na ng subpoena to. No? Kaya pinapaliwanag dito ni Senator Lacson, pagka umabot kay Alan Peter Cayetano ang subpoena, doon na siya magpaliwanag. At ano kayang paliwanag dyan ang gagawin ni Alan Peter Cayetano mga tol? Uubra kaya yung kanyang mga paliwanag sa kanyang live streaming or live selling sa Facebook page niya na nire-upload din sa kanyang YouTube channel? Vlogger na datingan nitong si Alan Peter Cayetano No? Pero isa lang ang sigurado natin dito. Kapag ka may ebidensya talaga na tuturo kay Alan Peter Cayetano, naniniwala ako na makakasama nito sa kulungan sina Senador Jingo Estrada, Rodante Marcoleta, Mike Defensor at iba pang mga nakakulong dahil po sa issue ng korupsyon sa kasalukuyan at sa nakalipas na mga panahon. Hanggang dito na lamang muna mga tol. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.